Praise God. Mali ba muna nating awitin yung awiting nagsasabi na kailangan meron tayong pusong dalisay sa pagharap sa Diyos. Pusong dalisay ang tanging nais ko. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang tanging nais ko. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Sa pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Sa pusong sa'yo'y walang kailangan. Sa pusong tinitibok na ika'y paglingkuran. Kung pagpupuri sa'yo lamang. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. We are so blessed again to witness the revelation of our Lord Jesus Christ. Thank you to God at mahal mo po tayo tumulog sa panalangin sa Lord to God, O Lord, the source of all wisdom, the eternal Father of God, O Lord, yan ang inaasal natin sa hanggang ito na maghayag ng mga kapatid sa Ama. Sino kami, Ama, para mag-interpret ito? Sino kami, Ama, para mangahas na tuminig man lang ito at palapalangitan ng mga bagay ng Ama. Sumali sa dakilang biyaya mo, Ama, kami nilinis mo at inaring ganap kami, Panginoon, at naging karapat-dapat kami na mag-aaralan sa mga banal na salita. Salamat o Diyos sa katagumpayan. Inaako na po namin ang katagumpayan ng gawain na ito ngayon pa lang, Ama. Ikaw ang manguna sa amin for the next few hours na darating pa, Panginoon Diyos. You vindicate this message, Ama. Pagkalobang kami ng mga tayong nakapangayagan. Help us understand those things na maaaring mahirap para sa amin. We know, Lord God, na ito yung isang matigas na harne. Subalit, sa harapan mo, Ama, ikaw ang magdadigest nito, Ama. Ikaw ang magkakalob sa amin ito upang ito'y maging madali para sa amin na pagkinawa sa lahat ng mga ito, Ama. Ito ang mensahe ng huling panahon na manatilanggap namin, Ama. Nagpapasalamat kami at kami ibinilang mo sa message na ito, Ama. Lord God, truly, hindi sa amin sariling kaya kaya kami narito, kundi dahil sa biyaya at ng pagtawag mo sa amin, Ama. Ano man po, Panginoon, sa kabigatan na meron sa amin, tulog po, Panginoon, na may-ari namin sa iyo. Ito na po pa, Panginoon, ang humawak sa lahat ng mga alalahanin, mga bigat na ito, Ama. Sa gayon, pag lahat narito, brothers o sisters man, ay magkaroon ng bukas na puso, bukas na isip na yan. Salamat po, Diyos, ang kapurihan, katakilan, nangyayari sa iyo. Ito po ang samot panalangin namin sa iyo. Mighty name of Jesus, we pray. Amen. Let's turn our books first to the book of John. Ito pag nagkaharap si Pilato at ang John 19. Kung 19 verse 7. The Jews answered him, "We have a law, and by our law he ought to die, because he made himself the Son of God." When Pilate therefore heard that, saying, he was the more afraid, and went again into the judgment hall, and saith unto Jesus, "Whence art thou?" Saan ka nagmula? Taga saan ka? And then saith Pilate unto him, "Speakest thou not unto me? Knowest thou not that I have power to crucify thee, and I have power to release thee?" Hindi mo ba alam na mayroon akong kapangyarihan na ipako ka at pakawalan ka? Ang sagot ng ating Panginoong Kristo, Jesus answered, "Thou couldst have no power at all against me, except it were given thee from above." Yung palang pamahalaan, pamunuan ng sila. So, maging yun, kaya nagmula sa Diyos. Sabi ng Panginoon Kristo, wala kang kapangyarihan laban sa akin, malibang yan ay pinagkaloob sa akin ng Ama. Kaya yun ang aming Ama. Dumako tayo sa Book of Daniel.
Nakapanaginip si Daniel ng 4 na araw. In the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream and visions of his head upon his bed. Then he wrote the dream and told the sum of the matter. In verse 2, Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of the heaven strove upon the great sea. And four great beasts came upon from the sea, divers one from another. The first was like a lion, and had eagle's wings. I beheld till the wings thereof were plucked, and it was lifted up from earth, and made stand upon the feet as a man. And the man's heart was bigger than his. Ito na nakita ni Daniel, isang leon na may pakpak ng agila. Verse 5. And behold, another beast, a second, like a bear, and it raised up itself on one side, and it had three ribs in the mouth of it between the teeth of it. And they said thus unto it, Arise, devour much flesh. Yung pangalawa, isang bear, isang oso, na may kakatugat na 3 ribs. 6. After this I beheld, and lo, another, like a leopard, which had upon the back of it 4 wings of a fowl. The beast had also 4 heads, and dominion of people and people. Tatlo, isang leopard, na mayroon daw isang 4 na pakpak at 4 na ulo. And after this I saw in the night vision, and behold, a fourth beast, dreadful and terrible, and strong exceedingly. And it had great iron teeth. It devoured and brake in pieces, and stamped the residue with the feet of it. And it was diverse from all the beasts that were before it. And it had 10 horns. Meron pala itong 10 sungay, itong ika-4 na beast na ito. I considered the horns, and I beheld. There came up among them another little horn. May lumitaw na isang maliit na horn, before whom there were 3 of persons plucked by the roots. And behold, in his horn were eyes like the eyes of a man, and a mouth with great teeth. So na-imagine nyo itong beast daw na to, may 10 horns, at may tumubong isa pa, at yung isa pa na yun ay may bibig at mata, na nagsasalita ng great things. Sa 9, I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool. His throne was like the pure flame, and his wheels as burning fire. A fiery stream issued and came forth from before him. Thousands ministered before unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were opened. I beheld then, because of the voice of the great word which the horn spake, I beheld even till the beast was slain, and his body destroyed, and given to the burning flame. As concerning the rest of the beasts, they had their dominion taken away, yet their lives were prolonged for a season and a time. I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man came in the clouds of heaven, and came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. And there, 14, and there was given him dominion and glory and a kingdom that all people, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be beyond. Feet of Iron and Clay, Part 2. Kalawang bahagi ko na ito ngayon, yung naalala niyo yung bahagi na ito. Tinalakay tayo doon. Isang panaginip, nangyari niya bukod nila, na in-interpret niya sa Daniel, ay ni Propetang Daniel. At ito na naman sa Daniel 7, nanaginip naman si Propetang Daniel, ang isa na namang panaginip na mayroong 4 siyang beast na nakita. So medyo nakaka-intimidate yung binasa natin. Medyo nakakalula. Sabihin na natin, matataas. Masyadong matalinhago na panaginip ni Daniel. Nanaginip siya namang hindi pagkaraniwang hayop. Nanaginip siya ng isang leon na may pakpak ng agila. Masyadong detalyado yung panaginip na yon. At sumunod na naman, nanaginip na naman siya ng isang bear na nakaangat na yung isang side na may kagat na 3 ribs sa ngipin. At itong bear na to ay sabi, arise and devour much flesh.
pangatlo noon, na naginip na naman siya ng isang leopard, na ang sabi ay may 4 daw na ulo at may 4 na pakpak. At ang ika-4, hindi na i-describe niya yung pang-4 eh. Wala siyang napaghalinturadan na hayop. At sabi niya, it's a terrible and dreadful beast. Sabi niya, itong hayop na ito may 10 sungay, at sa 10 sungay na may lumitaw na isa pa, at yung lumitaw na yun ay may mata, at may bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Yun yung napanaginipan natin. Nakakalula, ano? Praise God. Dahil sa dami ng simbolismo, madaling sabihin na ang hirap naman yan. Paano natin iintindihin yan? Maraming mga misteryo sa Biblia. Subalit, sa biyaya ng Panginoon, ipinapaunawa. Yung mga tingin nating mahihirap, nagiging madali sa harapan ng Panginoon. Hindi tayo kailangan mag-alala na paano kaya natin i-interpret ito. Mukhang mahirap, mukhang malabong maintindihan. Pero actually, sa Diyos nang galing lahat ng ito, so walang ibang magpapaunawa sa atin, kundi yung Diyos din mismo. Kaya kagaya ito ng Book of Revelation, nilalayuan ng mga denominations. Bakit kamo? Kasi, nakakatakot yan, Brad, puro symbols. Pero I firmly believe, mga kapatid, na hindi ipapasama sa Biblia kung hindi yan mahalaga. Kung yan pala ay pwede mo nang lagpasan at, mahirap ito, wag na to, next na lang. Kung pwede mo palang lagpasan yan, di sana hindi na lang pinasulat ng Diyos. Sana, inireserba niya na lang. Pero pinasulat ng Diyos para sa atin, itong Bible, the best seller of all times, pinasulat niya rito, at tayo nababasa-basa natin, lalaktawan lang ba natin? Iiwanan lang ba natin sa tabi-tabi na okay na, pwede naman, may nababasa naman ako, sabi dito, magpakabait ka, sabi dito, magbigay ng ayon sa pinasya ng iyong puso. May mga bahagi ng Biblia na madaling unawain. Sinasabihan tayo na mahalin mo ang iyong kapwa, ang iyong kaaway, mahalin mo ang Diyos. Ito mga madadaling bagay. Madali pero mahirap gawin. Pero that's another thing. Madali siyang unawain, igalang mo ang iyong magulang. Madadali ito, pero hindi lahat ganun. May mga mabasa ka naman na kwento na tungkol sa si Pedro ng isda. Mga madaling unawain yung mga ganung kwento, pero ito hindi. Nakakita ka ng mga hayop na hindi pangkaraniwan, saan ka nakakita ng leon na may pakpak ng agila? Saan ka nakakita ng terrible and dreadful beast na may 10 sungay, naging 11 din may tumubong isa? So, ito mga bagay na ito binibigay sa atin ng Diyos para sa ating ikatututo. May mensahe ang Diyos sa atin. Lalo pa, sa panahon na kinabibilangan natin na kung saan lahat ng misteryo kailangan mabuksan. So, gaano man ito ka-intimidating, gaano man ito nakakalunod, kung sabihin, dapat matuto tayong isik sa Panginoon. Lord, anong ibig sabihin yan? May kinalaman ba sa akin yan? Nasagot, kung may kinalaman sa akin, maisabuhay ko naman. Amen. So, dapat ganun ang ating maging attitude. Huwag naman natin maging attitude yung attitude ng iba na mahirap ito. Saka na lang ito, hindi na ito. Dito na lang tayo sa isa. Change topic tayo. Sana wag nating maging ugali yun. At nawa, maging ugali natin is always, kung hindi man naintindihan sa ngayon, set aside and ask for God's help. Right. Hindi naman tayo mag-iintindi niyan eh. Wala tayong dapat wala tayong dapat ikabahala. Kasi yung Diyos naman ang nagpapaunawa eh. Yung dating mahirap na tipong nakakalunod, para bang gumagaan kapag ipinahayag na sa Diyos, masasabi mo pa sarili mo, ganun pala yun. Para bang napakasimple na lang siya. Pero kaya naging simple yun kasi ipinaunawa na sa atin. Gaya na itong mga beast na to. Sino makakapag-interpret sa atin yan? Sino makakapagbigay ng pakahulugan na ito yan, ito yan, ito yan? Liban na lang kung yung Diyos mismo magsasabi siya na ito yan. Kaya tayo may propeta sa panahon na ito para sa ganyang dahilan. Amen. Para tayo hindi tayo mangangapa. Kaya ginamit si propetang Daniel para maibigay kay Daniel na ito ang panaginip. May ibig sabihin yan. Ngayon, brother please. Ngayon, ang susi para maunawaan natin ang mga 4 na beast na yan na ito. Okay. At ang message ng ating propeta is actually to left all stones unturned.
Kailangan ma-uncover lahat ng mga bagay na dapat nating maunawaan at mag-isang data na ito natin dito sa end time. Mahalaga yung mga yan kaya pinasulat. So dapat magkaroon tayo ng kapursigihan na maintindihan lahat ng mga ito. Okay. Alright. So, Pete and Iron ng Play, Part 2. Sana naalala nyo pa yung Part 1. Huwag kayong mag-alala. Mamaya babalikan natin. Dahil may connection yung statwa na yon dun sa 4 na beast na yon. Okay. Nakakonekta po ba, Brad, yung USB? Sige, parang mas patay pala. So, the key to understanding Daniel 7 beast, yung Daniel 7:17, punta natin yung 7:17. Nasabi dyan, eto, kahit dito na lang kayo tumingin, brothers. These great beasts, which are four kings that shall arise out of the earth. So, alam natin, kung babalikan natin yung panaginip kay Nebuchadnezzar, sinabi sa kanya na ikaw, Haring Nebuchadnezzar, ikaw ang kumakatawan sa ulo na yan. Actually, hindi naman si Nebuchadnezzar talaga tinutukoy doon, kundi yung kingdom ni Nebuchadnezzar. So, yung term na king tsaka kingdom, they are interchangeable. So, nung sinasabi sa Daniel 7:17, this great beast, yung 4, yung leon, yung leopard, yung bear, at yung dreadful beast, are 4 kingdoms that shall arise of the earth. May naalala ba kayong 4 na kingdoms na nag-arise earth? Amen. So, ito ang magkukonekta between Daniel chapter 7 dream tsaka yung dream sa Daniel chapter 2 sa estatwa. Ibig sabihin, ipinapakita ng Diyos the same 4 kingdoms kay Daniel. So, ngayon ang gagawin natin, pagkukonektahin natin yung panaginip sa Daniel chapter 2 tsaka itong panaginip sa Daniel chapter 7, at ito pala tumutukoy lang sa 4 na kaharian. The same kingdoms. Praise be to God. Yung verse 17 na yan ang maging susi para mapagtagpi natin yung 2 tsaka 7. Kasi sa unang tingin, parang hindi sila related sa isa't isa. Parang iba yung beast, iba naman yung statwa. Pero actually, they are referring to the same kingdoms. Nabanggit ko mga kapatid. Sa Daniel chapter 2, nung napanaginipan ni Nebuchadnezzar yung statwa, napanaginipan niya, at ininterpret niya yon, he was around 13 to 14 years old that time. So, batang-bata siya, teenager lang siya at that time. Nang napanaginipan ni Daniel itong Daniel chapter 7, kung itatrack nyo sa history tsaka sa Biblia, nangyari to 60 years more or less after. 60 years after. So, kung bata si Daniel sa Daniel chapter 2, sa Daniel chapter 7, na naginip siya ng 4 beasts, he was already roughly around 70, 80 years old. So, matanda na si Daniel sa mga panahon nito. At kung babasahin mo yung kingdoms, yung kingdoms na yon, yung beast, kasi pag binabasa natin, isang upuan na babasa natin eh. That verse 5, verse 6, verse 7, tuloy-tuloy lang eh. Pero actually, hindi tuloy-tuloy ito sa panahon dahil mahaba ang span of time nito. Yung panahon na kinocover nung first kingdom hanggang sa second kingdom, hundreds and hundreds and hundreds of years. Hanggang sa third kingdom, fourth kingdom, hanggang sa panahon natin. So yung mula Babylonian Kingdom, which happens around 500 something BC, hanggang sa panahon natin, 2000 nasa 2014 na tayo, so mahigit 2,000 taon ang span nung lahat ng kingdoms na yan. So tayo, binabasa lang natin, may madali, parang isang basahan, parang nagiging ang impression natin, parang ang bilis lang eh. Pero actually hindi. These events happen within the span of many hundreds of years. That means, nung bata pa si Daniel, may ipinakita sa kanya yung Diyos. Nung tumanda na siya, may idinagdag yung Diyos sa kanya. Kaya hindi tayo dapat magtaka kung may hindi tayo naunawaan niya. At isang araw, bigla na lang may idadagdagan Diyos sa atin. Sa atin nga lang, ilang taon lang, Godhead, let's say for example, Godhead. Pinag-aralan mo yung Godhead ngayon, pinaalala sa pinaunawa sa atin ng Diyos yung theophany after some years lang. Ito, 60 years ang involved. 60 years mula nung pinakita kay Daniel yung estatwa, at ito na naman, pinakita na naman sa kanya yung mga beast. Pero itong beast na ito, yun din pala yung estatwa. May pinagkaiba nga lang.
meron lang siyang idinadagdag na hindi ipinakita nung una. So may dalawang difference yung dalawang panaginip. Daniel chapter 2 dream, yung statwa, tsaka yung Daniel chapter 7, yung apat na beast. Una, yung unang panaginip, yung sa Daniel chapter 2, dumaan yun sa isang unbeliever. Si Nebuchadnezzar ang nakapanaginip nun, hindi si Daniel. Si Nebuchadnezzar ang unang nakakita, nalimutan nga lang niya, pina-interpret niya kay Daniel. Itong ikalawa, itong 4 beast, direct. Si Daniel mismo ang nakapanaginip. Yun ang unang difference. Ikalawang difference, sa una, gumamit ang Diyos ng isang non-living thing, statwa. Statwa na may iba't ibang minerals, binubuo ng iba't ibang komposisyon. Yung ikalawa, 4 living animals. So para bang, nung una ang pinapakita ng Diyos is more on the mechanics, yung pangalawa, more on the dynamics. Kasi tayo mga tao, pagka sabi na nakapasok tayo sa isang mansyon, ang hinahangaan natin palagi yung ganda ng mansyon na to. O kaya makarinig tayo ng isang kaharian. Sabihin natin, ang hangaan mo palagi yung yaman, yung gara, yung ganda. Point of view nating tao yun eh. Si Nebuchadnezzar, nung makita niya yung estatwa, yun ang nahangaan niya, na yung ulo, ginto, yung dibdib ay silver, yung dito sa hips ay brass, yung dito sa paa ay iron, yung paa iron and clay. So, yun ang nakikita ng tao eh, yung panlabas. Pero actually, dinagdagan pa ng Diyos yung, kaya kailangan dagdagan pa ng Diyos yung vision na yun kasi may kulang pa. Pagdating sa Daniel chapter 7, na pinapakita na ng Diyos yung dynamics ng mga kingdoms na yun. Paano ba sila kumilos? Paano ba sila nanlapa? Paano ba sila pumatay? Yung karakteristik ng mga hayop na yun ay tumutugma doon sa kinakatawang mga kingdoms. So yung mga kingdoms sa unang panaginip, they are just plain na nakatayo, statwa lang yan. May pinapahayagan Diyos doon, pero ganun lang, hanggang may limitasyon. Pero sa pangalawang panaginip, dinadagdagan ng Diyos. Kaya nga, let's always wait for God to add more in the revelation na natanggap na natin. Kung ano man yung natanggap natin, hindi natin dapat ariin na ito ay kumpleto na, ganap na. Dahil hanggat hindi nag-rapture, merong ipapahayag sa atin ng Diyos. We must always believe that God will always add on to His revelations to us. So, may Daniel chapter 2 dream, may Daniel chapter 7 dream, both are important. Kasi kailangan pagtagpiin natin sila, and we will see kung ano tong nangyayari na ito sa history. At kagaya nung ginawa natin sa Daniel sa Pit of Iron and Clay Part 1 na message, itinugtong natin sa panahon kinabibilangan natin eh. Kasi ayaw nating maging historical lang tayo rito. Gusto natin, bukod sa history, maitugma natin sa panahon kinabibilangan natin. Ayaw natin nung puro past lang ang babalikan natin. Ayaw natin nun. Gusto natin both past and present and also future. So yun, bago tayo magtuloy-tuloy, mag-review muna tayo, ano? Kasi baka nakalimutan na natin kung ano yung apat na kingdoms eh. Mag-review muna tayo, no, mga kapatid. Ito yung itsura ng statue ulit. Tinable ko siya. Ginawan ko siya ng table, mga kapatid. Ang una, yung head. Tatawag ako siguro ng mga para may participation ng mga brothers sisters. Pagtatawag ako ng mga sisters na lang para may participation ng sisters. Walang tutulong na brothers, ha? De, para makita natin kung naalala pa nila. Si yung head daw ay yari saan? Sister Faye, yari daw saan yung head? Sa gold. Yan ay yari sa gold. Okay? Sino yung kinakatawan ng golden head na yan? Okay, kung hindi ko, pwede kang isave ng brother husband mo, sige. Sige. Brother Mary, sino yung golden head na yan? Si Haring Nebuchadnezzar or yung kanyang kingdom which is the Babylonian Empire. Okay, Sister Amet, hindi ka pwedeng iligtas ng brother husband mo. Yung breast and arms, yari daw saan? Yari sa silver. At ano ang kinakatawan ng silver na breast and arms na yan? Anong empire?
Yung mother mo tutulong sa'yo. Sister Baby. Dahil hindi ka pwedeng tulungan ng brother husband mo. Sister Beng. Okay, sige. Medo-Persian Empire. Sila ang kinakatawan ng... Tandaan niyo yung mga empire na yan kasi mahalaga yan sa pag-aaral ng apat ka beast. Belly and thighs. Itong parte na to. Yari daw saan yan? Sister Abby. Huwag mo na ipasa kay Brother Clive. Brass, okay. Brass. And ayan yung kumakatawan sa anong empire? Ha? Sige, Brother Clive. Brother Clive. Sige. Yan na yung Greek Empire. So, yung ikaapat, itong legs na to. Actually, legs hanggang dito, pero hinati ko na lang siya sa dalawa. Pero let us remember na apat lang talaga ang kingdoms. Yan ay ang legs. Nayari sa Sister Lani? Iron. Which is the Roman Empire, pero to be more specific, that's the pagan Roman Empire. And lastly, ako na lang maglalagay, feet. It's made up of iron, combination of iron and clay, and that refers to the papal Roman Empire. Okay, so, magandang pag-review. At pagkatapos daw niyan, okay, bago tayo tuloy, pakita ko muna yung mga metallic characteristic. Hindi ko ito pinakita last time so ihabol ko na lang ngayon. Descending inferiority of metal. Kasi binabang pababa ka ng pababa din yung quality ng metal mo. Una yung gold. Ang gold kasi, soft siya in nature, pero very valuable. Mahal na mahal ang ginto. Susundan siya ng isang silver na may mas mababa yung value niya, pero mas matigas siya. Susundan siya ng brass na napakababa ng kanyang halaga, pero napakatigas na alloy. Susundan siya ng iron na walang kahalaga, pero matigas na matigas. At susundan siya ng iron and clay, valueless, but part strong and part weak, ending a useless Laodicea nature. So, yan yung statwa. Review lang ito, mga kapatid. At pagkatapos daw niyan, bumagsak yung isang bato, tinamaan daw yung paa, naging cause para bumagsak yung buong statwa. Kung naalala ninyo, sa Daniel 2:34 sabi, those so still that a stone was cut out without hands, meaning hindi ito gawa ng tao, which smote the image upon his feet that were of iron clay and break them into pieces. So itong statwa na ito, bumagsak nung tinamaan ng bato. At sabi, Daniel 2:44 karugtong lang, and in the days of those kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, nor shall the sovereignty thereof be left to another people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. So sa madaling sabi na pag-aralan natin, yung bato na yun is no less than the Lord Jesus Christ. Alam natin siya yung batong itinakwil, siya yung batong panulok, siya yung capstone. We know that He is the stone. At siya yung gigiba sa kingdom ito. Kaya nga napag-aralan natin na kung tayo pipili ng papanigan natin kingdom, huwag na tayo dito. Kasi marupok yan, gigibain yan. Right. Doon tayo sa babagsak na bato dahil yun, I will stand forever. This will replace all kingdoms. So yun yung naging napag-aralan. Review na lang ito mga kapatid. Sana natanim sa puso at isipan natin kung anong nangyari. So wag sana masumpungan natin ang sarili natin na dito pa tayo papanig. One day, this will all be gone and it will be replaced by a kingdom that is not made by hands. Praise be to God. Ngayon, kung babasahin natin yung si Daniel, na in the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream and visions of his head upon bed. Then he wrote the dream and told the sum of the matters. Mabanggit ko nga lang pala, bago magtuloy-tuloy. Kung nabasa nyo ang Daniel, may 12 chapters ang Daniel, yung Daniel chapter 7, kung papansin ninyo, naganap yan sa panahon ni Belshazzar, king of Babylon. Pero kung nabasa nyo na yung book of Daniel, pagdating sa Daniel chapter 5, lumusob na yung mga Medo-Persians.
Pagdating sa 6, mga Medo-Persians na yung namumuno, hindi na Babylon. So, ibig sabihin ng Book of Daniel ay hindi naka-arrange chronologically. Daniel 1 to 6, yan ay historical. Pagdating sa Daniel 7 hanggang patuloy, yan ay mga prophetic na mga kapahayagan. Kaya nandyan din sa Daniel chapter 9 yung 70 weeks of Daniel. Andun din. So, sa madaling sabi, itong Daniel chapter 7 ay naganap in between Daniel chapter 4 and Daniel chapter 5. Doon kasi naghari si Belshazzar sa Daniel chapter 5. So ito, ituloy natin. Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, sorry. Parang hindi kita yung ano. And behold, pwede ba natin patayin, Brad? Yung ilaw lang. Yung ilaw, Brad. Ayan. Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of heaven break forth upon the great sea, and four great beasts came up of the sea, diverse one another. Alam natin mga kapatid, na kapag sinabing sea, yan ay kumakatawan sa multitudes of people. In particular, Gentiles. So, ibig sabihin, itong four great beasts na to, lumitaw siya sa kapulungan ng mga Gentiles. Ibig sabihin, these are all Gentile kingdoms. And they are diverse one from another. Praise be to God. Para makita naman. Para makita niyo lang ako. Okay. Punta natin ngayon yung mga kapatid, naniniwala ako na hindi pinili ng Diyos randomly yung mga hayop na yan. Hindi yan yung tipo na, ay, tingin ko maganda yung lion dito eh. Maganda yung leopard dito eh. Magandang kumatawan, bear dito eh. Naniniwala ako na God has a specific purpose for choosing these animals. Na maging yung mga detalyeng maliliit, kagaya nung yung bear, nakaangat daw yung isang side. May ibig sabihin yun. Kagaya nung ribs na kinakagat, may ibig sabihin yun. Kagaya yung leopard, may apak na pakpak. Bakit siya may apat na pakpak? May ibig sabihin yun. So, hindi pinili na Diyos ang mga detalye na ito ng randomly, nang walang dahilan. Right. God is a God of order. Right. So, kung isinulat niyan dyan, may kahulugan yan. Yeah. At hindi natin siya dapat laktawan. At kailangan natin pag-aralan, mga kapatid. Punta na natin ang Daniel verse 4. The first was like a lion, and had eagle's wings. I beheld till the wings thereof were black, and it was lifted up from the earth, and made to stand upon 2 feet as a man, and a man's heart was given unto it. So may mga detalye dyan. Una, isa sang leon na may pakpak ng isang agila. Yung pakpak ay hinugot, tinanggal, at siya ay nalip mula sa lupa. And made to stand, tumayo siya sa paa, sa dalawang paa na parang isang tao. At ang puso ng isang tao ay binigay sa kanya. More or less, yan ang itsura niya. Anong ibig sabihin yan? Okay, let us always remember, everything in this vision means something. Right. Okay? Amen. Lion with eagle's wings. Okay. Ano ibig sabihin ng lion na mayroong... Bakit kaya na pinili ng Diyos para katawanin si Nebuchadnezzar? Naalala nyo, ang first beast ay ang Babylonian Empire na pinamumuunan ni Nebuchadnezzar at sinundan pa siya ng maraming mga hari. Bakit kaya? Tandaan natin yung Babylonian Empire ay kinakatawan din ng ginto. Ginto siya, gintong ulo. Bakit lion at bakit eagle? Una, ang lion at ang eagle. Ang lion ay kinikilalang king of the jungle, king of the beast. Yung eagle, king of the heavens. So siyang hari ng kalupaan, ito naman yung hari ng kalangitan. So nag-combine ka ng dalawang hayop na hari, kaya sakto lang nakakatawan siya sa ginto. So nakuha niyo yung connection ng Daniel chapter 2 at Daniel chapter 7. Yung lion ay may pakpak ng isang agila.
It is the king of, It is the king of the beasts, the eagle is the king of the birds. These animals type the majesty and royalty of the Babylon kingdom. Sobrang yaman ng Babylon kingdom. At pag nakita ka ng lion, itsura niya parang napaka-macho, di ba? Parang nakalabas yung dibdib na gano'n. At parang very royal, parang malahari mo sa kung titingnan. And ginamit yun ng Diyos to emphasize na gano'n itong Babylonian kingdom. Para siyang hari, para siyang masyado siyang dominating. Yun ang kinakatawan. Kaya sakto ang pagkakapili ng Diyos na yan ang kakatawan. Ngayon, mayroon pang isang, yung wings daw, ay tinanggal. At siya ay natanggal mula sa lupa. Naalala niyo kung ano nangyari kay Nebuchadnezzar? Sa Daniel chapter 4, inalis siya sa pagkahari. Ang nangyari, may panaginip, nanaginip muna si Nebuchadnezzar. Sa panaginip niya, nakapanaginip siya ng isang mataas na puno. Hindi niya alam kung ano ibig sabihin kasi yung puno na yun, tinumba. Ngayon, sabi, that's right, abot hanggang langit yung puno sana na yung kaso pinutol. Tinanong ngayon si Daniel, anong ibig sabihin nito? Sabi ni Daniel, dahil sa pagiging mataas mo, i-humble down ka ng Diyos, puputulin ka gaya ng puno na yon. At ang nangyari mga kapatid, nagkaroon siya ng tinatawag na beastly insanity, na siya ay nawala sa katinuan at naging parang hayop, nagkakain siya ng mga damo. Naging parang hayop siya. Kaya yun ang kinakatawan ng kingdom ni Nebuchadnezzar, na para bang isang agila na tinanggalan mo ng pakpak. Mga kapatid, alam niyo, nakikita niyo kung paano hinahumble down ng Diyos ang isang mataas na tao? Kaya nga tayo, kahit sa mensahe nito tinanggap natin, wala tayong karapatang magmalaki. Dahil kaya ang ibagsak ng Diyos anytime. Wala tayo sa lugar para magmatas kahit sa kabila ng maraming tinatanggap natin kapahayagan na to. Sino tayo para magmalaki? Kayang-kaya ang ibagsak na gaya ni Daniel. Kung gusto niyo ba nanasin natin yung dinasan ni Nebuchadnezzar na naging para siyang isang hayop na kumakain ng mga halaman, mga damo? For 7 years, ay naranasan ni Nebuchadnezzar yun. Pero praise be to God, he stand like a man and was given a man's heart. Bago matapos yung Daniel chapter 4, nirestore siya. At ang kagandahan nun, na-convert pa siya. Yung the rest ng kanyang buhay, ginugol niya sa paglilingkod sa Diyos. So yung dating pagano, kaya nga mga kapatid, wala tayong dapat i-judge agad eh. Dahil hindi mo alam kung ano plano ng Diyos sa tao na yan. Yung tao na yan, kahit gaano pa kasama, kita nyo, naging karapat dapat si Daniel para ibagsak. Pero may plano ng Diyos sa kanya na after 7 years na pagiging mukhang hayop, he was restored. Bumalik siya sa katinuan niya. At siya ay na-convert pa. Naging isang mabuting manlilingkod ng Diyos si Nebuchadnezzar hanggang sa dulo ng kanyang buhay. So praise be to God. Everything in the vision means something. God would not place a detail if it means nothing. Ngayon, tanong ko mga kapatid, why did God bakit hindi na lang siya gumamit ng plain language? Sabihin niya, ito, Daniel, ikaw yung Nebuchadnezzar, ikaw yung hari na para kang lion, para kang eagle, kasi mataas ka, royal ka, tapos tatanggalan ka ng papak, ibig sabihin nun, ganito. Bakit kaya hindi na lang ganun ang ginawa ng Diyos? Mga kapatid, believe it, whether we like it or not, this is how God deals with a prophet. That's right. Whether we like it or not, maaaring may sarili tayong gusto mangyari, pero this is how God deals with prophets. Kahit sinong propeta na makita natin, palaging God is talking to them this way. And praise be to God, hindi naman ako nag-aalala kahit gaano pa kahirap yan. Because God, kung para sa iyo yung mensahe, gagawa ang Diyos para maunawaan mo yan. Kaya wala tayong dapat ipag-alala. Pag-aalala mo, mahirap masyado yan. Kung para sa iyo talaga yung mensahe na yan, kahit gaano pa kahirap yan, God will do His best para maunawaan mo. Pag kailangan mo lang gawin, magpasakop sa Kanya. Sa halip na, mga kapatid, at nagpapasalamat ako, ginawang mahirap ng Diyos yan. Para sa gayon, pantay-pantay tayo lahat. May pinag-aralan, walang pinag-aralan. Tapos ng college, walang tinapos na college. Pantay-pantay tayo lahat.
Dahil sa harapan ng Diyos, Diyos ang magpapaunawa sa lahat ng yan. Isipin nyo kung naging plain yan, lamang sa akin yung may masteral degree. Lamang sa akin mas lamang sa akin, mas madali niya maunawaan lahat ng yan kung very plain. Ngayon sa harapan ng Diyos, pantay-pantay na tayo lahat kasi standard niya na yung gamit. Standard ko, kahit sabihin nakapag-aral ako, hindi ko kayang abutin standard na yun. Yung hindi nakapag-aral na no read, no write, pares lang kami. Kasi hindi niya rin kayang abutin yung standard. Pero kapag Diyos ang nagpaunawa, kahit yung no read, no write na yun. He will understand things. So, anong ipag-aalala natin? Brad, mahirap yun. Ayoko na, Brad. Ayoko na ng mga revelation. So, pupundi na ako, Brad. Ayoko na. Anong gagawin natin? God is giving us these revelations para sa ikatututo natin. We don't have to worry because if He has a message, and that message is for you, He will make you understand that. Amen. Kapag ikaw yung right receiver of the message, He will make you understand those things. Even if God sent us the most difficult message of all, He will still make you understand that walang kinalaman dito yung natapos mo, walang kinalaman dito yung profession mo, walang kinalaman dito kung hanggang saan, kung nalibot mo na ba yung buong mundo sa yaman mo, walang kinalaman dito yung kayamanan na yung mga natatago mong pera, walang kinalaman dito, hindi mo mabibili to. Praise be to God. Nagpapasalamat ako sa Diyos, kailangan dumaan sa ganitong pamamaraan ang lahat ng mga kapahayagan ng Diyos. Hindi tayo dapat mag-alala. Si Daniel, nung una niya makita itong mga vision na ito, nag-alala pa siya eh. That's human nature. Yung kapag may nakaharap ka na masyadong mahirap na bagay, ang hirap na ito. Paano ko gagawin ito? Kaya nga dapat, palagi mong isasangguni sa Diyos yung mga bagay-bagay na kinakaharap natin. Hindi natin dapat maging ugali yung nalilito na ako, ayoko na. Ayoko ng Book of Revelation kasi puro symbols, nakakatakot. Ngayon, Brother Bert, maliligtas ba ako kapag naunawaan ko lahat ng mga ito? Magandang tanong, ano? Ibig, kailangan ko ba yan para maligtas ako? Brother Bert, mahalaga ba yan para sa kaligtasan ko? Una, gagawa ko ng isang similar na question. Unang tanong ko ganito. Para sa isang babaeng Kristiyana, maliligtas ba siya kapag nagpalda siya? Hindi yung pagpapalda ang magliligtas sa'yo. Walang babaeng Kristiyana na makakarating sa langit dahil lang nagpalda siya. Hindi nakasalalay sa pagpapalda yung kaligtasan, pero kung ligtas ka, gagawin mo yun. Amen. Ganon din ito mga kapatid. Naniniwala ako, maintindihan mo to, hindi mo to maintindihan, makaka-apekto to sa kaligtasan mo. Naniniwala ako dun eh. Pero kung ligtas ka, magkakaroon ka ng interest sa lahat ng mga yan. Kapag ligtas ka, ibibigay mo yung buong effort mo para maunawaan lahat ng yan. Mag-aaral ka, magsasaliksik ka, yung buong tibok ng puso mo para lagi sa Panginoon. Kung isa kang pinili na Kristiyano, hindi mo tatanggihan ng mga kapahayagan. You have a full course menu, sabi nga ng propeta. Full course menu, tas mamimili ka lang ng gusto mong kuhanin, gusto mong kainin. Kahit magpunta ka sa mga all-you-can lugi ka pag ganun eh. So binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na makuha lahat ng biyaya niya. Wala tayong dapat tanggihan. Gayun din sa mga mysteries. Maraming mysteries na binigay sa atin. Pwede pa natin sabihin na, Brad, hindi naman nakasalala yung kaligtasan ko pag natutunan ko yung 7 thunders eh. Well, partly wrong yun. Kasi sabi ng Biblia, yung 7 thunders daw, yung daw maghahatid sa atin na rapturing faith. So bakit tatanggihan mo yung 7 thunders? Bakit sasabihin mo wala pang 7 thunders? Ang isang tunay na Kristiyano ay hindi magiging stagnant sa kanyang mga kaalaman, sa kanyang paglago. Ngayon, punta natin yung ikalawang beast. And behold, another beast, a second, like to a bear, and it was raised on one side, and 3 ribs were in its mouth, between its teeth. And they said thus unto it, Arise, devour much flesh. Okay. Yan ang tsura niya, more or less. Isang bear na may kagat-kagat na ribs. So, mga importanteng detalye dito, is a bear raised up on one side, tas may 3 dorsal ribs. So, Daniel 7:5 is a second beast. Alam natin, kumakatawan yan sa Medo-Persian Empire.
Anong ibig sabihin ng lahat ng mga yan? Yung bear. Pwede nyo bang ipag-compare yung bear tsaka yung kanina, yung lion? Anong kaibahan ng bear sa lion? Anong lamang ng lion na wala sa bear? Strong, but is not as agile. Hindi siya kasing liksi ng lion. Okay? Yung bear, not majestic, not royal, and moves awkwardly. Kung yung lion, parang malahari ang dating. Itong bear, parang asagwa, tingnan, nakaangat pa siya ng gano'n. Gaganon-ganon pa siya. Parang ang sagwa ng forma niya, ang laki-laki niya, pero actually, yun ang kalakasan niya, yung laki niya. Dahil sa laki niya, hindi man siya kasing bilis ng lion, kaya niyang pumatay gamit yung kanyang laki. Hindi siya kasing bilis, hindi siya kasing agile. At mga kapatid, yan ay eksaktong kumakatawan sa Medo-Persian Empire. Because ang Medo-Persian Empire, this empire wins through strength in numbers. Alam niyo ba mga kapatid na sa isang pagpapadala ng general, if I'm not mistaken, that was General Xerxes. Nagpadala siya sa isang digmaan, nilabanan niya yung isang bansa. Nagpadala siya ng 2.5 million men army. Ibig sabihin, dinadaan niya sa laki. Kapag may ganun kang army, hindi madaling mag-mobilize ng ganung kalaking army. Mabagal yung ganung klaseng estilo. Pero dahil madami sila, kaya nilang gibayan na sino mang haharang sa daanan nila. Yan ang Medo-Persian Empire. Hindi siya kagaya ng Babylon Kingdom na mabilis, may pakpak pa ng agila, kaya sobrang bilis, at royal. Ito, walang ka-royal dito. Hindi siya mala-prinsipe ang dating, at very awkward at ang sagwa ng itsura niya. At ang kanyang pagbawagi ay through numbers. Ngayon sabi, it is raised up on one side. Pag ganun siya, nakataas. Ba naalala niyo yung statwa? Balikan natin yung statwa. Yung statwa, itong bahagi nito, ito na yung arms saka chest Siya na yung arms saka chest. At nabanggit ko doon sa dati nating pag-preaching, yung arms, dalawa. Dalawa yan, kasi may Medes saka may Persia. Medes saka Persia kumakatawan. Pero dito, it was raised up on one side. Kung pupunta kayo sa history mga kapatid, I was glad na nakita ko to. Yung Medes, nung una pantay ng kapangyarihan ng Medes sa Persia, nung nagsisimula tong Medo-Persian Empire. Pero habang tumatagal ang Medo-Persian Empire, nawalan ng kontrol ng Medes. Bumagsak ang kapangyarihan ng Medes, napunta lahat sa Persia yung paghahari. At yan ang kinakatawan ng pagtaas ng isang side. Persia is more powerful than Medes. Hindi pantay ang kapangyarihan ng Medes at Persia. So ngayon, nakikita nyo na bawat detalye ay may ibig sabihin. Look at how God chooses an animal to best describe that kingdom. Ang bear, hindi siya nanalo by skill. Hindi skill ang although pag may 2.5 million kang katao na army, hindi mo mamatitrain ng maganda yung lahat. Pero dahil madami sila, walang laban ng kahit sino. So, kaya bear kasi malaki. Ngayon, sabi pa, may 3 siyang ribs, nakagat-kagat. Paborito ko pag kumakain ako ng karne, paborito ko palagi yung ribs. Spare ribs, nilagang spare ribs, mapababoy, mapabaka, paborito ko yan. At pag may nakahain sa iyo, halimbawa na isang plato na naglalaman ng Applebee's na spare ribs, ano ibig sabihin nun? Sabihin, may namatay na baka in the process. Kaya ka may ribs sa harapan mo kasi hindi mo na makakainin talaga yung ribs Yung laman na nasa ribs. Okay? Actually, ang ribs na yan ay kumakatawan sa 3 bansa na nagsubok na bumuo ng alliance para patumbahin ang Medo-Persian Empire. Merong 3 bansa na nagsubok. At yung 3 bansa na yan, ang Triple Alliance among Lydia, Babylon, and Egypt. Look at God's omniscience. Bago pa nag-meeting yung leader ng Lydia, leader ng Babylon, leader ng Egypt, bago pa sila nag-meeting, nakita na ng Diyos yan. Nakita na ng Diyos. 3 ribs. Kayo, magsusubok kayo, pero sabi ng Diyos, hindi kayo mananagumpay sa bear. Lalapain kayo, kayong 3 ribs wala kayong tagumpay dito sa bear na to.
Nakita niyo yung bago pa maganap ang lahat ng ito, nakita na ng Diyos lahat yan. So kahit itong tatlo na ito, nagsusubok sila, nagmi-meeting sila para labanan, hindi sila magtatagumpay kasi nakita na ng Diyos na itong bear na ito ang mananagumpay sa panahon na yan. He has foretold all of this hundreds and hundreds of years before. So nakikita niyo, Satan, maybe, asya-asya niya, nagtatagumpay ako sa pakikipagdigmaan ng mga to. Matagumpay ako sa aking expedition. Maaring nag-orchestrate siya ng digmaan dito, digmaan doon. Tingin niya nananagumpay siya, pero ang di niya alam, God is behind every move. Nakikita ng Diyos lahat ng mga pangyayari na yan. Kaya kanina, binasa ko muna yung sa John chapter 19. Sabi ni Jesus Christ kay Pilato, wala kang kapangyarihang malibang ipagkaloob sa'yo ng aking Ama. So, at ang sabi sa Biblia, may sinasabi sa Biblia, magpasakop kayo sa mga namiminuno sa inyo. Kasi yung mga namiminuno na sila may kapangyarihan din naman na pinahihintulot ng Diyos. So, sabihin, lahat ng mga ito, lahat ng naganap na ito, maaaring siya tanas, maaaring masayang-masaya siya na nagtatagumpay siya, pero God is behind all of this. May kaalaman siya sa lahat ng mga ito. Kaya nga mga kapatid, kahit sa panahon natin ngayon, kung tingin mo masyadong malakas si Satanas lumalaban sa'yo, just always remember, God is behind all of this. Gaano mong kalakas tayo, hindi siya magtatagumpay sa'yo. Because anak ka ng Diyos. God has allowed evil for a purpose. He is not the creator of evil, but He has allowed evil. Merong dahilan kaya itong mga thrones, mga dominions na ito nag-i-exist. They did not exist on their own. May pahintulot ito ng Diyos and it's for a purpose. Hallelujah. Verse 6. After this I beheld, and lo, another, like a leopard, which had upon its back 4 wings of a bird. It had 4 heads. Ito yung tsura niya. Isang leopard na may 4 na pakpak, 4 na ulo. Ano ibig sabihin niyan? So, yung third beast is the Greek Empire. Okay? Third beast is the Greek Empire. Sa leopard. Ano ang katangyan ng leopard na wala sa bear? Yung bear sobrang bagal. Sobrang bagal pero malakas siya. Pero itong leopard, sobrang bilis niyan. Sobrang bilis, isa pinakamabilis hayop, agile and good hunters. Kaya magaling na hunter yung mga yan kasi magaling silang magtago. Tsaka dahan-dahan silang kumilos pag kinakailangan, walang kaingay-ingay. Talagang dahan-dahan. Parang yung mga pusa kapag may dagang kukunin, di ba ganun sila masyadong nakababa silang ganyan. Tapos hindi masisense ng kalaban. Yan ang leopard. Mabilis ang mga leopard. Can take on larger prey with its powerful jaws. Ito nakita ko lang to sa Wikipedia. At nakita ko, eksakto ito sa nangyari. He can take on the bear. He can fight the bear, kahit malaki yung bear, because of its powerful jaws. Kaya niya kahit malalaking kaaway. So yung bear na yun, hindi umubra sa leopard na to. Mabilis yung leopard, yung bear masyado siya mabagal, although malakas siya, pero hindi niya kaya yung leopard. Can run very fast, 70 kilometers per hour ang speed niya, but for a short distance only. Napanood ko ito minsan sa sa Animal Planet. Itong leopard, may hinabol siyang isang deer. So, karera ito, parehas mabilis. Mabilis yung deer, mabilis din yung leopard. Ang problema sa leopard, mabilis nga siya, pero yung stamina ay mababa. Yung kanyang heartbeat, yung heartbeat niya may certain limitation na kapag na-reach niya yun, titigil siya. So, mabilis lang siya for a short duration of time. At yan ang kumakatawan sa Greek Empire. Alam niyo ba na ang Greek Empire mabilis? Si Alexander the Great, na isang general nito, nasakop niya ang mundo in an age of, if I'm not mistaken, teenager siya. 17 or 18, something like that. Masyado siyang bata, sa sobrang bilis niya, nasakop niya yung majority of the entire known world that time. Pero ang problema rin sa kanya, maaga siya namatay. Nagkasakit siya. Namatay siya agad. So para siyang isang leopard na mabilis nga, pero saglit lang ang stamina. Ngayon, kaya hanga tayo sa Diyos kung paanong napili niya itong mga hayop na to before the foundation of the world.
Wala pa si Alexander the Great, alam na niya ng Diyos. Ikaw Alexander the Great, mabilis ka, oo, pero saglit ka lang. So, ayan si Alexander the Great. At tapos may sinasabi pa na 4 wings and 4 heads. Nung nawala na si Alexander the Great, naghati-hati yung 4 na general nila. Naghati-hati sila into 4 different major kingdoms, which are Egypt, Syria, Thrace, and Macedonia. Sa history, mababasa nyo to. So, isabihin, wala pa ito, nakita na ng Diyos lahat ng mga yan, at alam niya na yan ang i-acto ng mga yan, kaya leopard ang napili niyang hayop. Ang leopard, kung ikukumpara mo sa lion, ang leopard masyadong manipis ang built eh. Payat lang siya, pero magaan siya, at saka graceful. Mas mabilis siya sa lion, at lalo pa ito, may pakpak siya ng ibon. Kaya mas mabilis siya. He moves very quietly and very fast, especially now that he's with wings. So, ang katangian ng Greek Empire is that hindi siya kasing laki ng bear. Yung army I'm referring to the army, yung army ng Greek Empire is not as big as the Medo-Persian Empire. Pero hindi man malaki ang Greek Empire, kinukompose ito ng well-trained, well-equipped na mga sundalo. So, yun ang katangian ng third empire, which is the Greek Empire. Now, before we go to the Fourth Empire, alam natin na yung Fourth Empire ang may kinalaman sa panahon natin. So, sa lahat ng yan, ang pinaka-importante para sa atin, yung ika-4. So, bago tayo mapunta doon, eto silang lahat. Yung 3. May tanong mga kapatid, what do these animals have in common? You have a lion na may pakpak na agila. So, kontra natin sa 2 hayop. Lion, eagle. You have a bear, may ribs. You have a leopard, ito may pakpak. So, anong meron sa lion, sa eagle, sa bear, tsaka sa leopard? Anong common sa kanila? They're all predators. They're all hunters. Ang sabi ng predator, sila yung kumakain, lumalapa, sumisila, ng ibang hayop bilang pagkain nila. Pumapatay sila ng ibang hayop para kainin nila. Yun ang nagiging source ng food nila at nagiging source ng energy nila. Diyan sila nabubuhay sa pagpatay. Which is katangian ng lahat ng empire na nagdaan. Masyado silang uhaw sa dugo. Gusto nila pumatay. Kaya hindi ka mapagtataka. Diyan sila dito sila inalintulad ng Diyos because they are predators. Kabaligtaran niya ng salitang prey. Yung prey, sila naman yung kinakain ng mga predators. So pag sinabing predator, pumapatay, lumalapa ng ibang hayop bilang kanilang pagkain. At natural sa kanila, you do not expect a bear or a lion na kapag may nakita siyang usa, hindi siya makukonsensya. Kawawa naman tong usa na to. Ayokong habulin ito. Kawawa naman. Hindi siya makukonsensya. Wala siyang ganong klaseng konsensya. Natural sa kanya na patayin yung bear na yon. Kahit pasabihin na yung dead deer na yon, kahit pasabihin yung deer na yan, nagpapasuso ng bata, kahit sabing mother yan, wala siyang pakialam. Diyan nabubuhay ang mga predators sa pagkain, sa paglapa. Kaya no wonder, sa mga beast, inalintulad ang mga empire na to. Kasi because masyado silang gahaman sa kapangyarihan. They're all predators. Lahat ng empire, di lang yung empire na yan, lahat ng gobyerno sa mundo natin ngayon, lahat ng politics involved sa politics, they're all predators. Kaya nga sabi sa bansa natin, yung mga politiko doon, parang isang buhaya. So, parang predators na nakandang lumapa. Punong-puno tayo ng korupsyon dahil punong-puno tayo ng mga predators. They want to gain popularity, power, richness, and they all do this sa expense ng ibang tao. Yun yung mga predators na yan. Pumapatay sila, na binabawian nila ng buhay yung ibang mga beast, pakapalit ng kanilang kalakasan. Ngayon, pumunta na tayo so, lahat ng mga yan ay predators. They are all flesh eaters. They all love to kill. Pumunta sa ika-4. After this, I saw in the night visions, and behold, the fourth beast, terrible, powerful, and strong exceedingly. It had great iron teeth. May naalala ba kayong iron? Doon sa estatwa?
So it's the Roman Empire. So maliwanag na tinutukoy nito is actually the Roman Empire. It devoured and break in pieces and stopped the residue with its feet. And it was diverse from all the beasts that were before it. And it had 10 horns. And considered the horns, and behold, there came up among them another horn, a little one, before which 3 of the first horns were plucked up by the roots. And behold, in this horn were eyes of a man, and a mouth speaking great things. Mga kapatid, hindi na i-describe ng buo ni Daniel yung unang-una, pansinin ninyo, dun sa unang tatlo, naihalin tulad niya sa eagle, ay sa lion, sa bear, sa leopard. May napaghalintularan siya sa nature. Nakakuha siya ng hayop na pagdi-describe niya dun sa unang tatlo. Pero yung kaapat, sinabi niya, dreadful, terrible. Pero anong itsura niya? Nakakatakot, pero hindi niya na-describe kung ano yung itsura. So mananatiling isang misteryo sa panahon ni Daniel kung sino, kung ano ang itsura ng ikaapat na beast. Unlike the other beast, this beast has no counterpart in nature. Kasi yung iba pwede niya sabihin agad-agad, ito lion to, mukha siya kasing lion, mukha siyang lion na may pakpak ng agila. Pero ito, wala siyang mapaghalinturadan. This one is strange. So whatever this fourth beast is, he is very, very, very strange. Talaga namang napaka-strange ng Roman Empire, mga kapatid. They are controlling all nations, pero kapag titingnan mo sila, parang napakaamo. Parang wala namang ginagawang effort para manakop. Pero kakontrolado niya lahat ng bansa. They control the military, pero wala ka naman nakikitang malakas na military yung Roman Empire. Papal Roman Empire. They control the banks, yung mga bangko, pero wala ka naman nakikita na parang napakayaman na may mga bangko silang pag-aari. They control the stocks. Pero parang hindi naman, parang tagong-tago yung pag-control nila. So, nakita nyo, na this kingdom is so strange, na nakita siya ni Daniel, ang sabi lang ni Daniel, he is very dreadful and terrible, nakakatakot. Pero kung anong itsura niya, it was a mystery in Daniel's time. Ang na-describe ni Daniel, mayroon daw itong sungay, 10, at may tumubong isa pa, at itong isa pa may mata, at may bibig na nagsasalita ng mga dakilang mga bagay. So ngayon nakikita ninyo na nagmamatch ang bawat piyesa dun sa estatwa, tsaka itong bawat beast na ito. Daniel was not able to describe it. So yung nakita lang natin, may yung iron teeth. Sinong makakatagal sa isang hayop na may iron teeth? Napakalakas ng ganyang klaseng hayop. Kaya niyang lumapad dahil may iron teeth siya. At yung kanyang focus ay na-focus sa sungay, lalo na yung little horn. At sabi yung little horn daw, with eyes of a man, speaking great things. So ibig sabihin, it has a very deceptive mouth. Yung kanyang bibig ay mapanlinlang. Kaya niyang dumaya with his great wisdom. Let us unite in the name of peace and love. Let us set aside all our differences. Because we are all Christians, we are all brothers. Tapos pupunta siya sa mga Muslim, sabihin niya, na we are just worshiping one God. So this is a mouth that speaks great things and deceives everyone. Ikaw naman tao, bakit ka nga naman tatanggi sa inaalay sa iyong peace? Diba? So parang maganda nga naman deal yun na, let's all walk together because we are all Christians. See, he is that little horn that speak great things. Mamaya patutunayan natin na siya talaga, yung little horn na yan, yung antikristo na yan. Ngayon, bago pa makapagtanong si Daniel, Panginoon, anong ibig sabihin ng fourth beast na to? Dumating ngayon ng isa pang vision. More or less, ito ang itsura nung Daniel 7, 9 to 11. I beheld till thrones were placed, and one that was ancient of days did sit. His raiment was white as snow, and the hair of the head is like pure wool. His throne was fiery flames, and the wheels thereof burning fire. A fiery stream issued and came forth from before him. Thousands of thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were opened. Ay, naalala ko ang Book of Revelation kapag binabasa ko ito, mga kapatid. If we held at the time, because of the voice of the great words which the horn spake, I beheld even till the
beast was slain, and its body destroyed, and it was given to be burned with fire. So dito makikita nyo, ang pagkakahalin tulad nitong part na to, kung babalik tayo dun sa statwa, ito yung pagbagsak ng bato dun sa statwa. So dito, pinapakita ng Diyos na after all these 4 Gentile kingdoms, merong isang kingdom na wawasak sa lahat ng kingdom. That's right. Amen. Parang itong, after mentioning yung 4 minerals, yung gold, silver, brass, iron, and clay, after ma-mention yun, sinabi ng bumagsak na stone na gumiba sa buong statwa. Ganon din dito. So nakikita nyo yung pagkukonekta ng Daniel, 2 chapter, Daniel chapter 2, tsaka Daniel chapter 7. So kung paano sinasabi sa Daniel chapter 2 na may katapusan ang 4 na empires, ganon din dito. Because sasabi dito, till thrones were placed and that Ancient of Days did sit. Sabihin, papalitan ng Ancient of Days ang pamumuno. Literally, God will establish a kingdom here on earth. Maghahari si Kristo sa buong mundo. Pero bago nyo nasain na maghari si Kristo sa buong mundo, nasain muna natin na si Kristo maghari sa atin. Amen. Walang sa isa yung sasabihin mo, excited na ako, millennium na, gustong ko mag-millennium, gusto ko na maghari. Walang sa isa yun, ay gusto mo maghari, pero ayaw mo na mapagharian ka ng Diyos. Walang sa isa yung mag-expect tayo ng millennium, gusto mo maghari ka, pero yun nga na sarili mo, hindi mo papagharian, hindi mo mapabayaan ng Diyos na maghari sa'yo. He must first reign in us if we want to reign with Him in the millennium. Kailangan bago yung literal kingdom, yung kingdom na bababa sa lupa. Bago sana yun. Sana manggarap muna sa sinasabi ng Biblia, the kingdom of God is within you. Kailangan yun muna. Huwag tayo masyadong maging overexcited sa millennium na yan, tapos nakakalimutan natin yung sarili natin ngayon na hindi tayo mapagharian man lang ng Diyos. May gusto tayong gawin na sarili pa rin natin. Sana huwag tayong maging masyadong tutok sa pagmamumuno natin sa millennium. Magputukan muna natin sa panahon ngayon yung pamumuno ng Diyos sa buhay natin. That's right. Amen. Ngayon, eto. Notice where the Bible placed the reigning. Basahin ko muna to. And as for the rest of the beast, their dominion was taken away. Ito, so lahat ng pamumuno ng mga beast, yet their lives were prolonged for a season and a time. And I saw in the night visions, and behold, there came with the clouds of heaven one like unto a son of man, and he came into the Ancient of Days, and they brought him near before him. And there was given him dominion and glory and kingdom, that all peoples, nations, and language should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, in his kingdom that which shall not be destroyed. So this is all referring to the millennial reign. Ngayon, babalik ako mga kapatid. Babalikan ko itong 11. I built that time because of the voice of the great words which as the horn spake. Nakita nyo yung pamumuno ng horn spake, ng horn. This happens right before the millennium reign of Christ. Masyadong malapit ang little horn. Ang time na in-spend ng little horn saka itong time ng millennium. Ibig sabihin, ang little horn na yan ang Antikristo. Itong topic ng little horn ay masyado pang malawak. We will not discuss this thoroughly now. Pero kung lulubin nyo, this can be another part. Ang little horn na yan, diyan tayo pinag-iingat ng Diyos. Ang horn sa Biblia, it signifies power. Okay? It signifies power. And that power will happen right before the millennium. At magpipick ang kanyang power, praise be to God, wala na tayo nun dito. Doon magpipick ang kanyang power. This Antichrist, he will appear, praise be to God, he will disappear after this millennium. Ngayon, naguluhan si Daniel. Sa dami nang nakita niya. As for me, Daniel, my spirit was grieved in the midst of my body. In the visions of day, thy head troubled me. I came near unto me one of them that stood by. So tinanong niya ito and asked him the truth concerning all of this. He told me and made me know the interpretation of these things. Take note at this point, wala pang interpretation yung Forbes, ha?
Ngayon tayo nag-preach tayo ngayon na pag-aaral natin kanina. Pero nung nangyayari ko sa panahon ni Daniel, pinakita sa kanya yung apat na beast, wala pang interpretation. So ito nagtatanong siya ngayon. These great beasts are four kings that shall arise out of the earth. But the saints of the Most High shall receive the kingdom. The king, verse 18. 18. But the saints of the Most High shall take the kingdom and possess the kingdom forever and ever and ever. Amen. Then I would know the truth of the fourth beast. Yan ang matsura niya. Ayun. Then I desired to know the truth. Isabihin, si Daniel, ito ang pinakapumukaw sa atensyon niya. Itong little horn na ito. Yung emphasis niya ay nandun sa fourth beast. Kung tutusin, walang kinalaman sa panahon ni Daniel yan. Pero yung concern niya nandito. Kasi ito yung pinaka-terrible sa kanila lahat. At itong beast na ito ang magpapahirap sa Daniel's people. Kaya ganun ang concern niya. Nakikita natin that this beast concerns both Gentiles and Israel. Itong beast na ito ang magpapahirap sa lahi niya. Kaya ganun katindi yung concern niya at tinatanong niya. Sabi niya, I desired to know the truth concerning the fourth beast, which was diverse from all of them, exceeding terrible, whose teeth were of iron, and his nail of brass, which devoured break in pieces, and stabbed the residue of his feet. Tandaan nyo, hindi pa rin natin alam ang itsura ng beast niya hanggang punto na to. Pero takot na takot si Daniel. Kasi ito alam niya na yan ang magpapahirap sa mga tao, sa Daniel's people, itong beast na ito. Let us not forget this, mga kapatid, itong apat na kingdoms na ito discovers the Gentile age dispensation. Pero, this has also something to do with Israel. Lahat ng empire na yan ay may kinalaman sa Israel. Una, yung Babylon, sinakop niya yung Israel. Yung sumunod na empire, yung Medo-Persia, sinakop din niya yung Israel. Yung third Greek, sinakop din niya Israel. Yung Roman, ganun din, sumakop din sa kanya. Yung nasa Biblia, nasa New Testament, panahon ni Jesus Christ, sakop noon ang Israel ng Rome. So, lahat ng apat na ito ay dumaan sa Israel. Pero, hindi siya na solid na pumapatungkol lang sa Israel. Because, especially now, we see that these four kingdoms are related to us Gentiles. Praise be to God. Think of this. Masyadong concerned si Daniel dito. Pero kung tutusin, hindi niya naman naabutan yun eh. Matanda na si Daniel, sabi ko kanina, nasa 70 to 80 years old na siya. So anytime, maaari na siyang bawian ng buhay. Pero ang tinatanong niya ito. Kasi alam niya ito, pinaka-terrible sa lahat. First, this concerns Daniel's people. And second, this will cause us Gentile people. And concerning the 10 horns that were on its head, and the other horn which came up and before, which they fell, even that horn that had eyes, and mouth that spake great things, whose look was more stout than its fellow. So this beast is covered with mystery. Ito yung beast na talagang it troubled Daniel so much. Narealize ba na kung si Daniel ay interesado masyado dito, ano pa kaya tayo? Dapat mas interesado tayo sa beast na yan. Right. Because yung beast na yan ay nasa panahon natin. That's right. Yung feet of iron and clay ay tumutukoy sa panahon natin. Yung fourth beast na yan ay tumutukoy sa panahon natin. We are living in the age where this fourth beast is dominating. Maganda, balik-balikan natin yung history. Matutunan natin si Alexander the Great, matutunan natin yung Medo-Persian Empire, yung Babylonian Empire. Maganda yung history. Pero hindi tayo mananatili sa history, mga kapatid. It's nice to know yung mga minerals, kagaya ng gold, kagaya ng silver, kagaya ng brass, pero we're not living anymore in the time of the gold, the silver, the brass. We're not living in that time anymore. Hindi tayo nakikipagbaka laban sa bear. Ang kalaban natin hindi lion. Ang kalaban natin hindi leopard. Ang kalaban natin itong pang-apat na beast na ito. We are not having a war against the Medo-Persian Empire. We are at the feet now. It is the feet age. Kaya dapat lang, kung paano concern na concern si Daniel sa ika-apat na beast ito, ganun din dapat tayo. Dapat concern na concern din tayo. Praise be to God. Why are we studying this in the first place?
Bakit natin pinag-aaralan to? So that, tandaan natin, may dalawang kampo rito. Yung kampo nung 4 na empire at yung kampo nung Ancient of Days, nung Son of Man. Kaya natin pinag-aaralan to so that we will be so sure na nasa tamang panig tayo. Because when the stone comes, gigibain niya yung statwa, he's going to crush the wrong side. Isipin niyo kung doon ka tumanig sa wrong side na yon. If you are identified with this fourth beast, you are in great trouble. If this beast is bound to be destroyed at nandiyan ka sa beast na yan, you are bound to be destroyed also. So kaya natin pinag-aaralan lahat ng mga ito. So kung nandito na yung fourth beast na yan, brothers and sisters, dapat malaman natin kung nasaan siya. Para sa gayon, matakbuhan natin siya. Kung maunawaan mo lang kung sino itong fourth beast na ito, tatakbuhan mo siya. Wala kang magiging anumang alliance upang ikipag-ugnayan sa kanya. Wala kang magiging ugnayan sa sanlibutan, kahit anong paraan. Maliit na bagay, malaking bagay, wala kang magiging kaugnayan sa sanlibutan na ito. Because you know, that is the wrong side. Anytime, pag dumarito ang Panginoon Kristo, gigibain niya ang mga kingdoms na yan. And it's up to us saan tayo papanig. Sa verse 21-22, if I beheld and the same horn made war with the saints and prevailed against them. So, nagtagumpay yung little horn against sa mga saints. Pero hindi tayo yan. And until the ancient of days came, and judgment was given to the saints of the Most High, and the time came that the saints possessed the kingdom. Thus said, the fourth beast shall be a fourth kingdom upon earth. We shall be diverse from all the kingdoms, and shall devour the whole earth, and shall tear it down, break into pieces. Pag sinabing devour the whole earth, hindi naman siguro ito yung tipo manginginain siya ng mga puno, mga damo. This is spiritual. Maganda pa sana kung literal, kasi kung literal na may ganyang beast, matatakot ang tao eh. Pero hindi literal itong beast na to. At dahil hindi siya literal, maraming naakit. Hindi nila nakita yung itsura ng beast na terrible and dreadful sa pangitain ni Daniel. Ang nakakalungkot kung ano pa yung terrible, ano pa yung dreadful, yung pa yung nilalapitan. Tayo na nasa katotohanan, tayo yung nagmumukhang terrible, dreadful sa harapan ng sanlibutan. Kung ano pa yung dapat lapitan, hindi yun ang nilalapitan. At kung ano yung hindi dapat lapitan, ang daming lumalapit. And they devoured the whole earth and tread it down and break it into pieces. Praise be to God, sinakop ng fourth beast na yan ang buong mundo at hindi nalalaman ng sanlibutan na yan. Si Alexander the Great, he did not devour the whole earth. Si Nebuchadnezzar, he did not devour the whole earth. But this fourth beast devoured the whole earth. Ngayon, kanina binabanggit ko yung limitation ng vision na to. Yung vision ni Daniel sa Daniel chapter 7, it contains so much revelation, many profound images, napakatalalim niya, very historical, pero hanggang doon lang ang pinakita ng Diyos. Hanggang doon lang ang sinulat ng Diyos, pinasulat ng Diyos kay Daniel. May kulang. He was not able to describe fully the appearance of this beast. But do you know, mga kapatid, mabiyaya ang ating Diyos. Yung hindi pinakita kay Daniel, several hundreds of years after, pinakita niya sa isa pang propeta, at nabuo na ngayon yung image ng ika-4 na beast. Tutalon tayo ngayon sa Revelation chapter 13, verse 1 to 2. And he stood upon, eto si John na ang nasa Isle of Patmos na si John, binigyan siya ng vision ng Diyos, Revelation 13. And he stood upon the sand of the sea. And I saw, galing din sa sea. I saw a beast coming out of the sea, having 10 horns. Kaya kanina, binasa natin, may 10 horns din ito. And 7 heads, and on his horns 10 diadems, and upon his head names of blasphemy. And the beast which I saw was like unto a leopard, his feet were feet of a bear, and his mouth the mouth of a lion, and the dragon gave his power, and his throne great authority. Ibig sabihin pala, yung hindi ma-describe ni Daniel, ay pinaghalo-halong itsura nung lahat na nakaraan. It's very dreadful and terrible. Na-describe na siya ni Daniel. Ganito ang itsura niya. He has
He looks like a leopard. Yung katawan niya parang leopard. His feet were feet of a bear. Yan, parang bear. And his mouth sumot of a lion. At siya may 10 sungay. At ito ay pinakita kay Daniel, kay John. Ito yung hindi na i-describe ng gusto ni Daniel. What Daniel did not fully describe, John described. At pansinin ninyo, pinaghalo-halo siyang sistema. Pinaghalo-halo siyang sistema. Alam niyo ba mga kapatid? Alam natin na yung bear, nilapa niya yung lion. Yung leopard, nilapa niya yung bear. At ito, nilapa niya yung leopard. Ano mga kapatid? Tipo lang natin. Bakit nga ba bawal kumain ng, sabi nila doon sa bawal hindi daw maganda kumain ng tilapia. Kasi daw yung tilapia daw, may mga kinakain daw sila mga feeds na nagiging cause para hindi maging maganda sa katawan natin yung tilapia. Pero hindi naman tayo kumakain ng feeds na yon. Ang kinakain natin yung tilapia na kumain ng feeds na yon. Pero dahil kinain ng tilapia yung mga feeds na yon, nagkakaroon ng epekto sa atin. Kung naalala siya sa science, may tinatawag na food chain. Yung daga, kinakain ng agila, at kung yung agila na binaril ng tao, yung agila na yung kakainin ng tao, tayong tao nasa taas ng food chain. Yung pusa, pwedeng patayin ng aso, yung aso, pwedeng kainin ng mga tao. So yung food chain, kapag ginawa mo yun, yung sa tilapia, yung kinain ng tilapia, pumapasok rin sa sistema mo. So, anong gusto kong sabihin? Itong fourth beast na to, nung nilapa niya yung isang hayop, yung leopard, na siyang lumapa naman sa bear, na siyang lumapa naman sa lion, nataglay niya lahat ng katangian, nung lahat ng yun. Yung energy, kasi tayo pag kumakain tayo, yung feeds na yun, nagbigay ng energy yun dun sa tilapia eh. Tapos tayo naman ang kumakain ng tilapia, nagbibigay sa atin ng kalakasan, so parang pasa-pasa, ganun din ito. Kaya na-adapt ng fourth beast lahat ng katangian. Yung dragon daw ang nagbigay ng kalakasan. And I saw one of his heads, as though it had been smitten unto death. And this death stroke was healed, and the whole earth wondered about the beast. And they worshipped the dragon, because he gave his authority unto the beast. And they worshipped the beast. Ibig sabihin, may mga tao na sumasamba sa beast without them knowing it. That's right. Kung ang beast mo ganito ang itsura, sasambahin mo ba yan? Pero the truth is, people are not seeing na ganito pala ang itsura ng beast na sinasamba nila. At atong beast na to, ang nasa likod niya ay yung dragon. Who is like unto the beast and who is able to war with it, pinupuri-puri pa nila. The sad truth is, marami mga tao, wino-worship ito. That's right. Mga kapatid, nakita nyo na? May ipinakita ang Diyos kay John na hindi na isulat ni Daniel. So mapalad si Daniel kasi pinakita sa kanya naman ang panaginip yan. Mapalad si John kasi dinagdagan pa ng Diyos yung kapahayagan. Pero higit sa lahat, mas mapalad kayo mga kapatid. Higit na mapalad tayo. Sino Daniel, sino John, puro vision lang sa kanila. Sa atin, hindi lang vision, yung realisasyon. Nagaganap sa panahon natin lahat ng yan. Kay Daniel at kay John, nakita lang nila yung symbol form. Pero tayo, nakikita natin in reality form. Sino ngayon ang mas mapalad? Ito yung kinatatakutan ni Daniel. Si Daniel, nakita niya ng symbol form. It was revealed part to him. More revelation was given to John, in addition sa binigay kay Daniel. Sa atin, hindi lang true vision. It's reality. At for me, mga kapatid, it's a great privilege to live in this age. It's a great privilege na ako ang lalaban, ako ang tatapos, tayo ang tatapos sa fourth beast na yan. It's a great privilege na tayo ang nabigyan ng pagkakataon ng Diyos na lumaban sa beast na yan. It's not a shadow anymore. It's not a type anymore. It's a substance. What more? Si Daniel, si John, hindi nila pinangalanan.
Kung sino yung fourth beast na yan? Si Daniel, pinangalanan niya yung first empire. Sabi niya, Nebuchadnezzar, ikaw itong haring ginto. So, pinangalanan niya na yung Babylonian Empire. At hindi na natin tinalakay, pero sa Daniel chapter 8, pinangalanan uli ng Diyos yung pangalawa at saka pangatlo. Medo-Persian at Greek. Pero wala kayong mababasa na pinangalanan yung ikaapat. And it's a great privilege na meron tayong propeta sa panahon na to na sinabi na that fourth beast is no less than the Roman Empire, the papal Roman Empire. Tinukay na directly na ito yung ikaapat na beast. If you don't have the prophet, how will you know that? That's right. That's right. Amen. If you don't have Daniel, if you don't have John, if you don't have the prophet of this entities, how will you know this? And how will you escape from this? How will you run away from it? Ang mangyayari sa iyo, yung kanina, kung wala kang propeta, you will worship the beast. Right. Without you knowing that. Right. You will worship the beast na ang nasa likod sa kanya, nagbigay sa kanya ng authority, yung dragon, which is Satan himself. Amen. Kaya may mensahe sa huling panahon para masiguro na hindi tayo padadaya. Amen. It is now clear that Satan is behind this beast. That's right. Sa Revelation 13:3, and the whole earth wandered after the beast. Don't tell me it's not important to preach this. Kapag meron kang isang bagay na buong mundo ang humanga, buong mundo ang involved, hindi ba dapat pag-aralan natin? That's good. Mas maigi lang pag-aralan natin sa ngayon pa lang mamangha na tayo. Pero hindi sa bis na yan. Pamamangha tayo, hindi sa bis na yan, kundi sa Diyos na nagpapayag sa atin. Huwag na wala tayo dumating sa punto, nakasama pa tayo sa mamamangha. Wow! Siya pala yun! Gusto niyo bang dumating tayo sa punto na kasama pa tayo sa mamamangha na yan? Mga kapatid, ngayon, kung gusto niyo mamangha, ngayon na! Amen. Mamangha kayo sa kadakilaan ng Diyos na may paunawa lahat ng ito. Kaya tayo nagangaral ngayon para huwag tayo mapabilang doon sa mga mamamangha, doon sa mga sasamba sa beast. Praise be to God. The pagan part of the fourth beast has died. Ito yan eh. And I saw one of his heads as though it has been smitten unto death, and his death stroke was healed, and the whole earth wandered after the beast. Yung papal Rome, naging pagan Rome, and they worship the dragon. Ito na pala yung kanina. So, ito yung tinutukoy ko kanina mga kapatid, na kung maalala nyo, balikan ko lang. Nung nilapa nung fourth beast, yung third beast, ng third beast na to, nilapa niya yung second beast, ng second beast na to, nilapa niya yung first beast, nakuha niya lahat ng katangian. Traits. Ngayon, balikan natin yung punto na yan. Alam niyo ba na ang Babylonian Empire ay kilala sa pagiging dominante, kilala siya sa siyensya, kilala siya sa idolatry. Ang Persia, kilala sa relihiyon, kilala siya sa commerce, kalakalan. Ang Greece, kilala siya sa human philosophy, political democracy, sa sports. Kilala niyo yung Olympics nagmula sa Greece, si Aristotle, galing sila sa Greece. Ang Roman ay kilala sa batas, sa competition, military strategy, engineering skills. Kaya no wonder, yung ikaapat na beast, taglay niya lahat ng yan. Taglay niya lahat ng yan kasi nilapa niya yung beast. Yung katangian nung lahat ng yan, Babylonian, Medo-Persian, Greek, ay tinaglay lahat ng Papal Roman Empire. Kaya kung titingin kayo ngayon, meron bang science and idolatry ngayon? Meron. Kung meron bang napakagandang commerce? Meron. Kung meron bang matatalino mga pilosopong mga tao? Meron. Meron bang mga military strategy, mga engineering skills, mga laws na meron. So lahat ng yan ay taglay-taglay nitong ikaapat na beast. Nitong ikaapat na beast. Praise be to God. Hindi ngayong panahon natin, hindi na nga lang mga Cesar ang namumuno. Mga Julius Caesar, hindi na nga lang mga Augustus Caesar, hindi na lang. Ang mga namumuno ngayon is Pope. It's not anymore.
These people, they are not aware that they are worshiping. Wino-worship nila ganito ang itsura. May napansin ba kayo? Paano ba nakuha ng Medo-Persian sa Babylonian yung empire? Paano ba nakuha ng Greek sa Medo-Persian yung empire? Paano ba nakuha ng Roman sa Greek yung empire? O, yung, balikan natin yung statwa. Ito lang. Paano nakuha ng Medo-Persian sa Babylonian yung empire? Paano nakuha ng Greek yung pamumuno sa Medo-Persian? Paano nakuha ng Rome ang pamumuno sa Greek? Paano paraan? By war. Kung hindi naman siguro sabihin ng Babylonian, sawa-sawa na kami sa pamumuno, ayaw na namin ito. Oh, Medo-Persian sa inyo na to. Hindi ganun pamamaraan. Hindi nag-surrender, hindi nag-resign ang Babylonian Empire para mapasa Medo-Persian. Digmaan ang tumapos sa Babylonian Empire, digmaan ang tumapos sa Medo-Persian Empire, digmaan ang tumapos sa Greek Empire. Kaya no wonder sa Armageddon, digmaan din ang tatapos sa Papal Roman Empire. Don't expect this to just give up the dominion easily. Lalaban sila. Always it is true war. Kaya yung pang-lima, the Lord Jesus Christ, the stone, the Son of Man will fight this Papal Roman Empire by means of war. At ang nakakapagtaka, ganun sila ka-deceive. They think they can beat. Ikaw, may dala kang AK-47, may dala kang granada, may dala kang mga espada, lalabang ka sa gera. Nakita mo yung general nung kabilang kampo ay si General Jesus Christ? Lalabang ka pa ba? To even think that you can defeat that army, you're already deceived. Para isipin mo man lang na lalaban ako, tatalunin ko yan. Napaka-deceive mo na nun. Parang masyadong nawala ka sa katinuan ng pag-iisip mo na kaya mong talunin. This fourth kingdom is so deceived that they even think that they can defeat the real king. Kaya kailangan kuhanin ni Jesus Christ yan by force also. He could not bring peace until mawala muna yung mga troublemakers. So what does this tell us? Yung war is a predominant thing. Nations against nations, kingdoms against kingdoms. Sabi, we will hear rumors of wars. Sabi, but the most important is, magkaroon man ng digmaan, siguraduhin nyo na nasa tamang panig kayo. Huwag sana tayo masumpungan na tayo yung lalaban against the Panginoong Kristo. And I'm sure, sa biyaya ng Diyos, we will not be in that. Nandun tayo sa kalangitan habang nagaganap itong mga digmaan na ito. Tayo ay nasa piging. Huwag sana tayo masumpungan na tayo yung lalaban sa Armageddon, lalabanan natin si General Jesus Christ. You wouldn't want to fight a battle na your enemy is the Lord Jesus Christ. You wouldn't want that. To even think that you can engage in a battle na may dala kang armalite, lalabang ka, that's unthinkable. Lalabang ka sa isang general na kaya kang talunin without even lifting a gun, without even lifting anything. Kaya kanyang talunin. So, makita niyo mga kapatid, this will be thrown down by means of a literal war. Pero alam niyo mga, sa panahon natin ngayon, we are engaged in a spiritual war. Firstly, kaya tayo nakalabas dito sa Papal Roman Empire na yan kasi ang ating Panginoong Kristo, He waged a war against demon denominations. Nalala si Moses, lumapit siya kay Paraon, sabi niya, let my people go! So parang ganun din na sinabi ng ating Panginoong Kristo, na let my people go, palayain yung mga tao ko sa denominations. God, Jesus Christ, is involved in a war against denominations. Nakipagdigma siya sa dating daan, nakipagdigma siya sa Katoliko, at nakuha tayo. In other words, para tayong si Rahab. Kung pakaisipin mo, para tayong isang samsam sa digmaan. Nagkaroon digmaan between Jericho and Israel, at doon sa digmaan na yun, nailabas si Rahab. Kagaya rin natin mga kapatid.
Hindi spiritual war between word and creeds na ilabas tayo ng word. At kagaya ni Rahab, si Rahab nakapangasawa, napangasawa niya si Salmon, naging bahagi na siya ng mga pinili. Dahil sa digmaan na yan, doon din naman tayo. Inilabas tayo, there was a great big battle. At kailangan ma-realize natin, we are just like Rahab. Ganun din naman tayo mga kapatid. So mga kapatid, God has been so great to us that He showed us all of these things. Kung isipin nyo, it's beyond human wisdom to understand all of these things. It's beyond human control. Kung isipin mo lang, lahat ng mga ito dumaan sa history, and before they even happened, God already saw it. God already showed to Daniel na ito yung bear, ito yung lion. And yung iniwan kay Daniel na detalye, yung hindi niya pinakita na isang misteryo, ito, ay pinakita kay John. At yung pinakita kay Daniel at kay John, ipinapakita sa bawat isa sa atin. So how blessed are we mga kapatid? Praise God. Amen. Na yung mga bagay na hindi nakita ng ibang tao na nag-worship dun sa beast, praise be to God, ipinakita sa atin ng Diyos. Kaya walang ka-chance-chance, ewan ko na lang mga kapatid kung gagawin nyo pa to, you will worship the beast. It's remote possibility sa biyaya ng Panginoon na tayo mapapasama pa sa mga yan, na tayo mapapasama dun sa whole earth that will wander after the beast. Ngayon pa lang, alam na natin na ito ang kahihinatnan ng lahat ng nasa sanlibutan. Ngayon pa lang, alam na natin na gigibain ang statue, gigibain ang 4 na beast. Alam natin kung ano magagaros mangyayari sa kanila. We know kung saan tayo nakalugar. Sasayangin ba natin yun? Are we going to take side dun sa gigibain ng Diyos? Pag-isipan niyo mga kapatid, we are so blessed to know all of these things. Kahit ako mag-aral sa Bible School, hindi ko matututunan lahat ng yan. Pero pasalamat kayo, may mensahe sa huling panahon na ibinigay para sa ikauunawa at ikatututo natin. Na wala nang excuse para sa atin. Wala nang excuse sa atin. Ano pang idadahilan mo? Ipinaunawa na siya ng Diyos. Huwag nawang dumating na isang araw, masumpungan natin ating sarili na bumabalik tayo dun sa tinakwil na ng Diyos. Kasi, sa likod ng 4th beast ay ang dragon. Ito ang itsura ng 4th beast. Gusto nyo ba yan? Pero ang buong mundo ay nakayakap sa sistema ng 4th beast na yan. Gusto nyo ba yun? All other system belongs to this 4th beast. Sabihin mo, dating daan ako, Iglesia ni Cristo ako, wala tayong pakialam doon. You still belong to this beast. For as long as you are not in the Word, for as long as you are not in the message, for as long as you believe in Christ's dogmas, you belong to this beast. And you belong to hell. That's the sad truth. If you belong to this beast, itong terrible, dreadful, you belong to hell. You have no part in God's kingdom. Hindi tayo nag-aaral dito para maging matalino sa history, para kapag may nagtanong sa akin, Bad, alam ko yung bear, alam ko yung ibig sabihin nun. Hindi ganon. It's good to know history, it's good to know na malaman natin lahat ng bagay ito. Pero anong gagawin mo pag nalaman mo lahat ng mga ito? May itutuwid ba sa buhay natin? You see, yung little horn, soon, mamamanifest sa mundong ito. Gusto niyo bang abutan yung little horn na yun? Yung little horn na will speak so many great things. Mga kapatid, think of this. Sa pag-alis natin sa pagtatapos ng gawain na to, think of this. You don't want to belong to this beast. Hindi nyo nanasain na mapapasama kayo rito. At ang pagsama rito, hindi lang yung babalik ka sa Katoliko, yun lang may pagsama sa beast na to, yun lang ba yun? Hindi lang yun. The moment you go outside the Word, you are joining this beast already. The moment na kumalas ka sa salita, the moment na gumawa ka ng hindi ka lugod-lugod sa Diyos, you are joining this beast. Gusto niyo ba yun? Let's all stand, brothers and sisters. Napakamabiyaya ng Diyos. Let's all pray. Glory to God, hallelujah. We praise you, Lord. We worship you, O Lord God. This 4th beast, terrible and dreadful, O Lord God. We thank you for making us understand this beast, O Lord God. Tunay na mabiyaya ka,
this feet of iron and clay, we belong to this, we live in this age, but truly we can say, Lord, that we don't belong to this empire. Salamat o Diyos sa katagumpayan ng gawain mo at pinaunawa mo sa amin ang dakilang mga misteryo na hindi man lang maabot ng aming kaisipan, Ama. Pero sa biyaya mo, pinaunawa mo kay Daniel, ipinaunawa mo kay John, at ngayon ipinapaunawa mo sa amin. Not just through vision, but to reality, Panginoong Diyos. Salamat sa katagumpayan ng mensahe na ito, Lord God. We thank you for being so wonderful from us. We glorify your holy name for giving us this wonderful revelations ng iyong mga banal na salita. Salamat o Ama, patuloy kang mamayani, maghari sa buhay namin. Sabi nga sa mensahe na ito, anong nanasain namin sa millennium kung ngayon pa lang hindi ka makapaghari sa buhay namin, Ama. Tulungan mo kami maiwaglit, may alis sa isipan namin, sa puso namin, sa mga gawa namin ng anumang galaw, anumang salita, anumang pag-iisip na maaaring magkonekta sa amin sa fourth beast na ito. Gusto namin, Panginoon Diyos, na mapabilang kami sa kaharian mo, Ama. At we know we already belong in your kingdom. Help us remain and abide in your kingdom, Panginoong Diyos. Oh Lord God, we thank you, we glorify your holy name. Sa iyo ang pinakamatatas na karangalan at pagpupuri, Ama. Ito po ang samot panalangin namin sa iyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen.